Yes, nagbabalik po ang Showbiz Unlimited. Ayun po, no? Yung Carla Estrada na rin Carla Estrada taong nagdigas na ayaw nilang lagyan ng label. Oo, label. Label, no? Alam mo, may relasyon. May nagalit sa akin, no? ano ha? Talagang may nagalit sa akin. Hindi naman nagalit, kasi sinita lang ako ng texter na to. Kasi nga bilang babae, okay lang naman mag-opinion, di ba? Kasi sa relasyon ng babae at lalaki, I'm sure you will agree with me. Sinasabi ko, pag walang label, pag mutual understanding, pag walang formal na relationship talaga, ang laging lugi yung babae, di ba? Kasi pwede siya i-deny. Wala siyang pinangahawakan, di ba? Yung babae ang lugi. Wala kasing label di ba? Sabi niya hindi daw kasi nakita daw niya si Tom tsaka si Carla daw super sweet, ganun-ganun. Kaya nga lang, kung bakit hindi naman na sila ganun kabata o ka-teenager para hindi lagyan ng label. At minsan hindi na tayo naniniwala dyan dahil maraming mga artista na walang label. Pero malalaman mo na break na. Diba? Kaya po ni Casey at saka ni Paula Belino, sabi niya walang label yung relasyon nila. Basta, wala okay lang. Parang may relasyon sila, hindi nila alam kung ano yun. Diba? Hindi nila masasabi boyfriend, girlfriend sila. Pero yung inamin na po nila na meron silang relasyon, after nung maghiwalay sila. Diba? Na, so yung mga ganyan sasabi mo yung label, yung sabi may relasyon na yun, diba? Correct. Pero maganda kung sasabi ng atis, MU, may unawaan na kayo, pero parang masasabi mo, naman wala rin label ang Sian Tim at saka Kim Chiu. Oo, ibig sabihin pagkagalit, pwede pang tumanggap na maniligaw si Kim, tapos si Sia pwede pang maniligaw sa iba, wala pang label di ba? Pero sila, super close lang sila, hindi lang talaga masasabi nila na talagang kami na to talaga. Pero ganoon din naman yung kung isipin mo pa rin, di ba? Pero what's holding them back, di ba? Parang yung gano'n. Baka naman so, talagang for the ano lang, for the fans lang, for the love team lang, di ba? Kasi kung meron talaga. Tingnan natin, mali mo, nasa abroad sila, baka magka-developan lalo. Tingnan natin, di ba? Kasi kung talagang sila pwede sabihin, yes, we are. Yes, we are. Kasi gano'n naman ang kadali yun. Yes, we're on, di ba? Sabi nga ni Carla, masaya na raw siya doon. Pero sabi nga niya, hindi daw niya pipigilan kung magkagusto itong si Tom sa iba. Pero siya daw yung tipo ng taong kapag exclusively dating lang siya sa isang tao, yung tao lang na yon. So sinabi naman nito, masaya daw siya sa no-label na status ng relationship nila. At sabi niya, masaya happy na lang siya na nandyan si Carla kapag kailangan niya. Ganon. Super close din talaga. Na parang si Carla pinaka-close sa babae sa kanya. Oo, correct. So anyway, sinan natin kung pagka nag-break nag-hiwalay yung dalawa, tsaka sasabi, naging kami. Kadalasan sa mga artista, ganyan. After nag-hiwalay, doon lang natin malalaman. Although, alam na naman natin talaga tayo sa mga nasa showbiz, na talagang may relasyon na rin naman yung hinuhula natin o iniisip natin may relasyon. Ito talagang may relasyon. Kaya lang aamin lang after ng break-up na. Correct. So, yun. Pero ako pa mapunta na tayo kay Daniel Padilla at kay Kathleen. Parang may something na rin sa kanya. Hindi na ba sa MU. Kaya lang, ayaw lang nila pag umami, di ba? Kung bakit sila lang makakalam. Pero pareho din siya kay pareho din ang stand niya, pareho din ang sagot niya kay Carla na kung manliligaw siya ng iba, ayoko naman mag-control, gano'n. Parang hindi rin siya 100% dun sa love ng lalaki sa kanya. Pag ganun kasi ang sagot ng babae, ganun parang ang pinapalagay niya, ang pakiramdam niya ay hindi ito buong-buo sa akin. Kasi pwedeng manligaw. Pero, so parang ang assurance na talagang super in love sa'yo. Ikaw ang gusto. Kung sasabihin mo I doubt kung maniligaw pa yun ng iba. Di ba? Parang siyempre, pinag-usapan na natin si Daniel. Congratulations kasi nanalo siya ng Global Slime Star Award, di ba? Sa Nickelodeon sa Kids Choice Awards yan. May voting yan Pero alam naman natin maraming fans si Daniel, di ba? Kahit sa ibang bansa, di ba? Pero ang pumunta yata si Daniel doon, pumunta ba? Binuhusan siya ng slime. Ano ba yung slime na yan? Yung parang kulay green. Binuhusan siya. Kita niyo po yung ni Daniel, di ba? Ibig sabihin siya tungkol sa mga kabataan yata, pinipili nila dyan, yung mga sikat na kabataan na. Si Daniel at saka si Catherine na malapit na rin, siguro mga after Holy Week na rin yan Mapanood ang Pangako Sa'yo, di ba? At yan, of course, nung March 29 din po, ay March 30. Nung Monday, March 30 ba, ay nakita na rin ng publiko si Vice Governor Jolo Revilla At sa kanyang speech niya, sinabi niya na
sana ay tumigil na daw ang agam-agam na ibang tao na suicide siya. Okay. Sabi niya, it was just a pure Rumors, sabi niya, pure accident, sabi niya. Okay. Oo, so nangyari sa kanya talaga. Kasi di ba doon lang siya nagsalita. Pure accident at wala raw kinalaman ang love life niya dahil sobrang saya daw siya sa pagiging Jody sa diba after nung incidente na yun, Oo. si Jody talaga nagbantay sa ospital, diba? Hanggang paglabas siya, nakaalala siya. So, kasi sinasabi ng iba, desperado, dahil hiwalay na rin o magulo yung love life niya, on the rocks na yung samahan nila, relasyon nila ni Jody. Tapos, desperado din siya dahil nakakulong yung daddy niya si Bong. Kaya yun nga po, nag-isip siya magpakamatay. Pero yun nga, tinapos niya yung mga agam-agam o mga inisip na ibang mga tao, including me. Including me, isip na nagpapakamatay. Pero yun nga sabi nga ni Congresswoman Lani Mercado, 2 months pa dapat magpahinga si Jolo. Pero out of the country kasi itong governor na si John Vic Remulla. So siya yung tumatay yung OIC, di ba? Governor, di ba? So kinailangan niya ng magtrabaho. At yun nga, nagkaroon daw siya ng trauma sa nangyari sa kanya, Kuya Romel. Pagka daw natutulog siya, pagka naiisip-isip niya, bumabalik-balik, parang nagkakaroon siya ng trauma. Yung baril, baka pag makakita siya baril, matutoma na siya talaga, di ba? Oo. Ang lesson na lang dyan, kung aksidente talaga, huwag na lang maglinis. Ipalinis na lang dun sa iba. Sa boy. Oo, kasi, diba? Hindi, pero minsan kasi sila gusto nila, sila mismo maglilinis. Kaya yun kasi, sa pagka maglilinis ka, tanggalin ang baril. Huwag na lang sana itututok sa dibdib. Oo. Gagaling yung linis. Oo nga. Dapat gano'n. Okay, tsaka pag naglinis, tanggalin yung banat talaga, di ba? Oo, una-una, tanggalin yung banat. Alam mo naman na yung mga aksidente, hindi maiwa. Tama, sige, huwag itatapat, naglinis ka, nakatapat sa gano'n, di ba? Hindi, baka naman masarap din siguro maglinis na gumagano. So, tama, di ba? So, parang sarcastic na ganda. Hindi ko naman sarcastic talaga. Parang ni-insinuate wala naman something, ako no? Joke, hindi yun na. Dinadala namin sa kami. Basta po kami ni Mildred na okay na ulit yung... Ay, galaki yan si Jolo. Oo, mabait siya talaga yung ni Jolo Revilla, di ba? Dinalaw namin yan sa taping na nagkarinig ng PNPC noon, no? Kung saan magkasama sila ni Jody noon. Kaya doon na-develop, no? Yung sila ni Piolo Pascual. Yung kaon ng PMPC yun. Oo, pero sobrang tagal na yun, ha? Pero alam mo, that time parang may Lisa pa siya eh. May Lisa. Melissa Ricks? Oo. Sila ba naging sila ni Melissa Ricks? Oo, nanligaw. Nanligaw pa siya. Yun yung, pero that time sila yung pumunta tayo sa pulis yata si yung may wall put, andun yung bata. Sino ba yung bata? Si Sejan Haranilla. Sejan Haranilla. Kasama mga din yung lobo-lobo din yun, di ba? Hindi, para siya ng mga monkey. Oh, yan, lobo-lobo. Ayun, hindi pa daw. Hindi siya lobo. Yung monkey-monkey. Si monkey-monkey, si yung bata. Si Sejan. Tapos pulis yata, tapos si Papa P, di ba? So, yun. Nandun nga si Jody. Ay, di ba si Jody? Si Jody. Ayun, so yung